A few moments later. On the way na kami papuntang Tagaytay. Sa mga fans ko dyan na wala pang budget magtagay na lang kayo buhahahahaha. Charot lang. Sa hindi namin inaasahan. Sa pagdating namin ng Tagaytay may nakita kami. Isang diwatang babae. Maganda sana. Kaso, hindi namin kilala. Sana, kung sakaling lang mapanood mo itong video namin, huwag kalimutan mag-like kemi lang. Hahahahaha. Huwag mong husgahan ng isang tao bisa uri ng kanyang trabaho. Katulong man yan, karpintero, basurero, o kahit ano pa ang trabaho, basta marangal. Dahil hindi naman batayan ang trabaho para respetuhin mo ang isang tao. Dahil ang buhay, kailangan natin ng diskarte para umasenso. Aanin mo ang diploma kung wala kang respeto sa kapwa. Kaya tayong lahat ay pantay-pantay lang. Tayong lahat ay may karapatang tratuhin ng tama kahit walang pinag-aralan. Tandaan natin, kahit ano pang kurso ang natapos mo, kahit ano pang diploma ang hawak mo, kahit mayaman o mahirap ka lang, lahat tayo kapag namatay, iisa lang ang titulong diplomang nakaukit sa lapida natin. Sa hamon ng buhay, hindi ko alam kung mananalo talaga ako. Basta ang alam ko, hindi ako magpapatalo. Real talk lang tayo guys ha. Pag iniwan ka, huwag mo nang habulin pa. Tandaan mo, nagmahal ka para maging masaya. Hindi para maging tanga sa taong wala ka ng halaga. Gawa ko man. Sino yung mensahe sigurado kay ate? Ha? Tandaan niyo po, walang miyembro ng pamilya na habang panahon makakasama mo. Walang asawa na habang panahon makakasama mo. Walang magulang na habang panahon makakasama mo. Walang anak na habang panahon makakasama mo. And at the same time, wala din namang kapatid na habang panahon makakasama mo. Meron lang itinakdang panahon ang Diyos para makasama sila sa buhay mo. Meron lang itinakdang panahon ng Diyos para ma-enjoy mo yung mga panahon na makakasama sila. Bawat panahong kasama ang pamilya, pahiram ng Diyos. Bawat panahong kasama mo sila o bawat araw na kasama mo sila, kabawasan yon sa panahong makakasama mo sila. At bawat sandali na lilipas, palapit ng palapit yon sa pagtatapos ng pahiram na panahon sa iyo ng Diyos. Kaya hindi dapat sinasayang panahon para sa pamilya, lalo na sa pagtataniman ng sama ng loob, lalo na sa pagkakait ng pagpapatawad, at lalong-lalo na sa paggagawa ng yaman. Napakawalang kwenta ng mga bagay na minsan
hinahayaan natin na sayangin yung panahon na dapat kasama natin ang pamilya natin.